Ano lang pang... Thoughts mo sa Kitetsu Pass? Version ng 5-day pass ng clock. Mas mura siya. Yan ay dating villa ng isang shogun. Tapos may Puma Palermo din dito. Ang color ng pink, ang cute. Ang price is 13,750. 36 din sila. Ipahit mo sa area ng may sakit ka. Galing ka. Hey guys, welcome back again to another Japan episode. So we're back here in Kyoto. Specifically na ito kami sa Kinkakuji Temple. Dahil nga nabitin kami sa Kyoto dahil super daming pupuntahan dito sa Kyoto and hindi to kaya ng isang araw. So if hindi nyo pa yung napapanood, I'll link the video up there. So from our hotel, sumakay tayo ng Sakai Suji Line. Tapos, nag-transfer tayo sa Awaji Station. Then, bumaba tayo sa Katsura Station. And then, from Katsura Station, bumaba tayo ng Sain Station. And then, nag-walk tayo papuntang bus stop. So, ilalagay ko na lang yan dyan, yung clip. So, sinakyan namin bus is yung 205 City Bus. And, bumaba tayo ng Kinkakuji Michi. Saktong pagbaba namin ng bus stop, may ramen line. So, mag-lunch muna kami dahil late kami nag-start ng day dahil naglaba pa kami noong morning. So, nag-beef tantan men lang kami ni Rai. Kasi mama ay miso ramen. First taste. Yung sabaw mo. Ang hangat. Bakit nahuli? Ang inap. So, may entrance fee pala na 500 yen. If adult, 300 yen if child. Let's go inside. Okay. 3 tickets secured. Let's go inside. So, over here, ito na yung Kinkakuji Temple or ito yung famous na Golden Pavilion here sa Kyoto. So, fun fact lang, yung dalawang floors na yan made of gold leaf. Yan, ay dating villa ng isang shogun until ginawa siyang Zen Buddhist temple. Ito pala is yung UNESCO World Heritage Site. O diba lahat naman dito sa laban yung UNESCO World Heritage. Tapos, habang sinusundan niyo yung flow ng tao, meron dito nakamakross kami na parang bahay. Sacred dito. path daw yun. Sacred path daw to. Google Translate lang namin nun. So, hindi kami makapagbigay sa inyo ng exact explanation kung ano yung nasa harapan namin. Pero ito siya. Okay. Baka ito ay bahay ng isang important na tao noon kasi nag-offer sila din ng pera. Kung sa box, sinushoot nila yung hagis nila. Tapos, over here, which is ito na yung last. This is the Fudodo Hall. Incense sa gitna. Tapos nagpe-pray sila. Ito may kainan sa gilid. Tapos may kainan here sa gilid. Ayan. Kainan sa gilid. Tapos, ang favorite natin, museum shop. Happen ng ref magnet. Hindi ako nag-video inside ng museum shop dahil bawal mag-video. Pero bumili lang ako ng maliit na ref magnet. Ito siya. Tanan! Kita nyo ba? Ayan. So, this is the Kinkakuji Temple ng winter. So, meron din ibang design like autumn, spring, summer. Pero syempre, since winter tayo pumunta, winter yung pinili natin. Ngayon na done na tayo dito sa Kinkakuji Temple. Actually, saglit lang. Sobrang saglit lang dito. Kasi main point of attraction lang talaga is yung temple, yung Golden Pavilion. So, ngayon, gagawin natin yung kagaya na ginagawa na iba is kasama nila yung Kyoto Nara. So, now, since tapos na tayo tapos na natin puntahan lahat sa Kyoto, almost all, pupunta tayo ngayon ng Nara para magpakain ng beer. So, from here, magra-ride tayo ng bus. Doon sa binabaan natin kanina, doon din tayo sasakay ng bus. And then, we will ride the train. Tapos ang baba natin sa Kintetsu Nara Station na.
So, take note lang, sa Kintetsu Nara Station kayo bababa, not Sunara Station, kasi mas malapit na yung attraction sa Kintetsu Nara Station. Let's go. Reminder lang pala ulit guys, kung hindi nyo napanood yung sa last vlog ng Kyoto. Ang pasok sa bus ay sa gitna, tapos fixed price yun, fixed rate sa lahat ng station. 230 yen pag adult. Nakalimutan ko na kung ilan yung kung magkano yung pang child. Pero fixed yun. Tapos ang bayad nyo paglabas na. Okay? Ang bayad sa harap sa tabi ng driver paglabas. Bago lumabas rather. Okay? We're now here at Kyoto Station. And remember yung pass na Kintetsu 5-day pass. Kasi pupunta tayo ngayon ng Nara. So we need to ride ng Limited Express. So dito siya pina-purchase. Dito tayo sasakay sa Limited Express. There. Dito. Yan yung tsura ng train. Here. Car number 1. Teka, nagmamadali na tayo eh. See you later. Wait lang. 4A, 4B. Exercise. Madali. I-explain ko sa inyo yung nangyari mamaya. Let me breathe. Inside the train, merong pabilihan ng food and drinks sa car number 2. Wala silang vendo. Pero meron silang kiosk na ganito. Although medyo pricey yung food. Tubig lang pagpipili natin. Mabilis lang din naman ata ang biyahe. 30 minutes lang. Para tayo nasa Hogwarts. Wala akong cart. Wala naka-cart. Ano yun? Dun sa kiosk ng food, merong free souvenir. Ayan. Postcard siya. Kuha tayo isa. Ayan o. Actually, reserved seating to lahat. Pwede naman actually tayo doon sa ganyan. Kaso nga, full na. Bali, diba? Meron tayong 5-day Kintetsu Rail Pass. So, parang yun yung technically base fare. Pupunta tayo ng Nara, diba? And kailangan natin sumakay ng Limited Express para makababa tayo ng Kintetsu Nara Station. So, ngayon, ang sabi, kahit na may Kintetsu 5-day pass kami, we need to upgrade. So, binayaran natin yung base fare para mabilis yung biyahe natin. So, this is non-stop. So, diretso na tuloy. Lahat ng seats reserved. And then, since tatlo lang kami, tapos, ganito kasi yung tsura ng mga upuan. Ganyan. So, yun yung kay Rai. So, ngayon, kailangan, kung tatlo kami, kailangan bayaran ni Ray yung nasa harapan niya. Bali, di ba yung pinakita ko kanina for yung upuan na pula. So, as a group mo yung babayaran. Tapos, ito, ang bayad dito, dalawa agad. So, since tatlo tayo, we need to pay for the other seat. Kasi, pair na siyang pinibili. Ang total na binayaran natin is 2,920 yen. One way lang naman papuntang Nara. Guys, correction. Ang sabanggit ko kanina, one stop lang to, diretso Kintetsu Nara. Pero mali pala ako. Ito siya ha. So, from Kyoto Station, Kintetsu Limited Express, 2 stops. Yung bali Kintetsu Tambabashi at saka Yamato Saidaiji Station bago mag Kintetsu Nara Station. Actually, this is not the cheapest way to go there, but for me, I think if I have the Kintetsu 5-day pass, tapos i-upgrade, sulit to actually. Anong thoughts mo sa Kintetsu pass? Ulit natin siya sa Nagoya kasi yun yung pinamahal. Yung base fare kung ano ng Nagoya, mas mura ka na pag pinili mo yung pass. Doon pa lang sa Nagoya, sulit ka na eh. Actually, hindi ko na-expect na sasakay kami ng Limited Express papuntang Nara. Pero yun nga, kagaya sabi sa kanila kanina, nagmamadali kasi kami, may hinahabol kaming oras. Pero kasi yung version ng 5-day pass ng Klook, mas mura siya kaysa sa basic fare papuntang Nagoya ng round trip. Ito ba? Sulit na siya, Nagoya pa lang. Pinampit ko yung train ride na to. One way na sa 500 something pesos. Pero tingnan mo naman yung tingnan nyo naman. Sobrang ganda naman dito. Okay, nakababa na tayo ng Kintetsu Nara Station. And hinahabol natin tong
mochi pounding. Ito sa Nakatani-do. Ito siya. Wait. Ayan. Laki ng butil ng snow. Ito yung Nakatani-do. Sorry, hindi ko alam paano i-pronounce. So, ito yung may mochi pounding na every 30 minutes. And ang lalaki ng butil ng snow naman dito. Ito nyo. Yung snow parang styro. Parang, ito nyo ba? Okay, nandito na tayo dun sa Nakatani-do. Basta yung traditional mochi pounding. Not sure if ano oras sila. Alam ko every 30 minutes to eh. One piece, 200 yen. Ayan. One piece, 200 yen. Pag dalawa, 400, 600, 800, and so on. Cash lang ang pangbayad. Okay. Okay. So, bumili kami ng mochi. Sakto na nakapila kami, nagpupukpuk sila ng mochi. Pero, sensya na sa clip ko kasi medyo nakaharang. Yung iba, basta may mga nakaharang. Kasi sobrang daming tao, no? Sobrang daming tao. Yun na yun, nagpupukpuk sila. And ang laman nito is mochi na may red bean. Pero hindi ako fan ng red bean. Okay lang naman yung lasa dyan. Harap naman. Hindi ko sabi masarap kasi hindi nga ako makain ng red bean. Pero yung green, masarap. Ano lang, worth trying. Oo, worth trying. Tapos yung amoy niya, parang peanut, no? Parang may peanut yung powder. Ayan. Okay. After ano yun? Nakatani-do, yung mochi pounding. Habulin natin yung Todaiji Temple kasi hanggang 5 PM lang siya. So, mag-bus tayo from Kintetsu Nara Station papuntang Daibutsudenmai. Basta. Mag-walk na lang tayo ng 5 minutes papuntang Todaiji Temple. Let's go! When riding a bus dito naman sa Nara, pagpasok niyo ng bus sa harap, sa may driver, bayad kayo agad. Pag bababa kayo, just get off. Pero sa gitna, hindi sa harap. Baliktad sa Kyoto. So ito yung bilihan ng pagkain ng deer, 200 yen. So ito na yung entrance sa Todaiji Temple. Bumili na lang din muna kami ng biscuit. Naigo ko muna sa wag ko. Nakahabol na sila agad. Pero bahala kayo dyan. Naamoy kasi ata nila? Naamoy nila pero sabi ko no. Naintindihan naman na ata nila yun. So tinigilan niya na kami. Sinabi ko no. Sa Todaiji Temple, dito may kita yung Great Buddha statue. Sobrang laki. I think parang one of the largest statue. Bayad mo tayo ng entrance. So ito yung entrance fee. Kailangan pala. Bali, admission to Todaiji Adult 1-2. Pero paano kung ano lang? Ay no, Great Buddha Hall lang. Ah, okay. So wala tayong choice. 1-2. Mali pala. Yung binibili dyan is combo. Combo ticket. Hindi pala combo. Either yung museum lang or yung museum plus yung Buddha. Kaso, kung gusto natin yung Buddha lang, so sabi niya, doon daw yung binibili sa mismong temple. 800 yen, ayan. Kung gusto niya yung Great Buddha Hall lang, 800 yen, ayan na. Take note lang din yung mga bawal. Bawal tripods, bawal group photo. Ayan. Huwag na lang tayo magpasaway, ha? Ayan yung Great Buddha statue, which is the largest bronze Buddha in the world. Actually, sacred place siya. Maraming nagdadasal din. So, quiet lang tayo. Tapos, ikot tayo dito. Anong meron? Wait lang, sobrang laki niya. Nakikita niyo yan. Ayan, yung butas na yan, nakikita niyo yan. Pumapasok yung mga tao. Ang chika dyan. Chika ay kapag yung size kasi nun, it was believed daw na yun yung size ng nostrils ni Buddha. So, pag pumasok ka, nagkasya ka, matutupad yung wish mo. Pero hindi na natin i-attempt kasi mukhang hindi naman tayo kakasya. So, ito, meron stamp over here. Tapos meron akong dala notebook kasi nagko-collect tayo ng stamps din. So, ano lang, collector kayo ng stamps. And as a memories din, libre lang naman. Mag-buy kayo ng collection stamp notebook ninyo. So, sa Shopee ko lang ito binili.
We got it! So, ito yung Todaiji Temple. Tapos, si Buddha. Ang hilig nila dito, no, sa mga, yung fortune. Yung, parang last time din natin, yung inaalog. Kasi mamimili ka ng, hindi ka mamimili ng number. Aalugin mo lang siya. Tapos, kung ano yung number na matapas sa inyo, ibibigay nyo sa kanila. And then, yun yung fortune mo for today. Na-try natin yun sa Atsuta Shrine. If hindi nyo pa yun napanood, panoorin nyo yun. Ililink ko dyan. Okay? Sa labas ng Todaiji Temple. Ayan si Binzuru. Tapos, isa siya sa mga disciples ni Buddha. Ang sabi dun sa information doon, kapag hinawakan mo any body part ng statue na yan, tapos ipahid mo sa area ng may sakit ka, magaling ka. Okay, bago makalabas ng Todaiji Temple, share ko lang sa inyo yung ref magnet na pinili namin. Yung biscuit. Yung biscuit na pinapakain sa deer. Sobrang cute. Ayan. Titikman niya kasi isa siyang oso eh. Titikman makinig kita. Paano lang pang Lasang apa? Okay. Kainin mo na. Baka hindi talaga ako pato. Tara na. Sabaw tayo dali bang. Kamusta naman mga nagpakain ng deer? Anong experience? Hello dear. Hindi namin alam paano sila tatawagin. Sabi namin, deer, hello deer, come here deer. Hello deer. Hello dear. Nakakatuwa, ang bait ng deer na ano namin. Okay. So, ang tip ko sa inyo is, huwag niyong pakainin yung marami nagpapakain. Kasi maraming paggala dito. So, dun kami pumunta sa malayo. Sakto nag-iisa siya. Tapos, yung background kasi namin is yung temple. Kasi pag doon kayo nagpakain sa park, aggressive yung mga deer Oo, doon. Yun pala, tinan mo, dito tayo bumili kanina. Tapos wala na nagbebenta. So, buti pala bumili tayo agad. So, anong oras na ba? 5 na eh. 5 na. Past 5 na. So, magsasarado na rin yung temple. Baka Umaalis na rin yung mga vendors ng biscuit. So, dito kami bumili kanino. Ito, ayun na siya. Itong spot na Nagbabaking to. siya. Ay, umalis na. Ayun siya. Take note lang na if late kayong pupunta dito, bumili na kayo ng biscuit. Maaga pa. Ingat Nang kayo sa maaga mga pa. sa mga Coffee beans. na hindi pala coffee beans. Oo, may coffee beans sa sahig. Ayan o. Ayan. Pang ano nila yan. Toot! Alam nyo na. Ito yung map ng buong Nara Park. Hi dear! Welcome to my vlog. Hi kayo sa vlog. Ayan yung map. And then, palabas na tayo ng Nara Park. Ito yung buong vicinity. Sobrang lawak niya. Ang dami pang deers dun, no? Oo. Taba ng deer. Deer ka ba talaga? Ang laki mo naman. Sabi ng deer sa akin, ang laki mo din. May mga souvenirs din dito. Ayan. Hindi na namin trinay hawakan yung mga deer. Although pwede naman. Ingat lang kayo kasi tinagat kami sa jackets. Sa ako sa trench coat. Kay mama kinagat siya sa puffer jacket. Wala naman silang ngipin. So, pero ano lang, careful lang kayo. Kinakagat nila kasi nangingip sila ng biscuit. Oo. Kasi pahingi pa be. Be, pahingi pa ano. Ang bagal mo naman. Sabi mo lang, no. Oo. Nakakaintindi din sila ng no. Ang dami din kainan dito. So, bukod sa souvenirs. Di pala, mga ano yan, pasalubong. Mga mochi, ganyan. Tapos ito, pagkain din. Madaming kainan dito sa buong park. We're back here sa Nakatanidu. And majority ng stores dito sarado na. Tingnan nyo. Yan o. Magsi-6 pa lang. Kaya ngayon, ang plan natin, since wala na tayong gagawin dito sa Nara, babalik na tayo ng Osaka. And doon na tayo maghahanap ng ating dinner place before tayo magpahinga sa ating hotel. So, ang sasakyan natin is kagaya din nung kanina, but hindi na tayo mag-limited express. Rapid express na lang. Kintetsu pa rin yung gagamitin natin. Yung pass natin, na 5-day pass. Hanggang ngayon na lang kasi dahil inactivate natin siya 5 days ago. Okay, we're back here in Osaka. And nandito tayo ngayon waiting. Happy na tayo.
para kumain sa Yaki Nicolay. Hindi na po tayo sa Yaki Nicolay kakain kasi sobrang happy na pili ang lamig na kami. So, dito kami ngayon sa Sukiya. Tapos, ito yung meron sa Glorieta. It's nakakain na kayo dito. Ito yung parang affordable na kainan ng mga Japanese. Parang ano ito yung fast food. Hilak sa kanila. Nag-order lang kami ng gyudon. Tapos kay mommy may soft-boiled egg. And sa akin ganun din. Wala lang egg. Tapos may pickled veggies and may miso soup. So, lagay ko lang dito yung prices. Let's eat. Kain muna kami. And we're back here sa may Dotonbori. Sa may glycoside. Kasi sabi ko kay Rai, gusto ko ng 10 yen na sandwich. Nag-crave ako for dessert. So, ngayon, pupunta tayo sa 10 yen coin. Akala ko talaga guys, yung una 10 yen lang yun. Sabi nila hindi daw. Yan. Ito nga, yan, 10 yen. Tara. Okay, so pilitin nyo yung cheese. And then get your tickets. Mama, nilipit tayo ni rice. Bakit sa pita na? Ah, unang kagat tinapon. Sige lang. Wala pa rin. Yan. Sarap. Good. 500 yen yun, guys. Hindi yun 10 yen. Outfit check. Sarado na kami ng tindahan. Kinakabahan na ako. What if tayo makalabas? Ay, ito pala yung pangalan ng store, oh. Downbeat Running. Dito yan sa may Dotonbori area. Akala ko tapos na yung pagbili namin ng on. Isa pa pala. Puntahan namin yung ibang store. Okay. So, nandito tayo sa next shop. Itong home game. So, may Dotonbori area din to. So, meron din itong binibentang mga cloud dito. Kasi lapit ako para sa inyo. Okay. Example price. Itong on na to, ang price is 20,900. Ito, 20,900. Itong Cloud Tilt M Eclipse. This one. Ito. 22,000 yen. Yung gusto ko kanina, oh. 22,000 yen ito. Then ito is 22,000 yen also. Ito. Mga ganung range din yung mga sapatos. So, pare-pares ang range. Ito maganda to, guys. Ayan. Magkano? 23,100 yen. Pabalik po. May Puma Palermo din dito. Ang color ng pink, ang cute. Ang price is 13,750. Cute ng pink. Pero meron din ito. Ganun din yata yung presyo nito. Teka. O, 13,750 din to. Tapos may A6 din sila. Pero, mga bagong design na ata to. Tapos may Onitsuka din sila. Konti nga lang. Hey guys, we're now back at the hotel. Pasensya na hindi na ako nakapag-video dahil nalubat yung camera. And I just want to quickly share with you yung nabili namin sa On. Actually, hindi to sa akin, kay Raito parehas. Pero, for our common reference and para ma-compare nyo rin yung prices sa Philippines and dito sa Japan, papakita ko na lang rin sa inyo. Cloud Eclipse in Rock. Yan. Ay! So, ang price nito is 23,100 yen, 8,867 pesos. Tapos, ang price niyan sa Philippines, 9,890. Ito ba? Ayan. 9,890 yung price. Tapos, yung binayaran namin 23,100 yen, meron ba tong tax refund na 10%. And then, next, Cloud Vista 2. I heard na mahirap hanapin itong design. Tama ba? Design na to sa Philippines. So, ang price neto is, that's 7,600 pesos. And, ang price neto sa website is 8,290. And again, yung 7,600 na yun, mababawasan din yun.
ng 10% dahil sa tax refund. Ang napansin ko doon ay, di ba, kanina, pumili tayo ng first 2 pairs, tapos pumunta tayo ng home game. Meron na siyang nakitang isa pang pair ng shoes na bibilhin. Unang tanong niya, meron pang ganitong size, sabi meron daw. Pero nag-isip pa. Tapos maya-maya, nagtanong siya, get ko na yung ganitong size. Wala na, kakabili lang. So, ubusan siya. So, dapat mabilis kayo. On the spot, if gusto niyo yung item, bilhin niyo na agad. This ends our Kyoto and Nara vlog. Please stay tuned sa ating Osaka City vlogs dahil yung tonight po is pahapyaw lamang yan kasi marami pa tayong gagawin dito sa Osaka because we availed the Osaka Amazing Pass. Let me know your thoughts by commenting them down below or you can message me personally on my Instagram account if you have any questions. Please like and share this video, and if you are new to my channel, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa ating future travels. Again, this is Del Villavieja, giving you contents, anything and everything under the sun. Thank you guys so much for watching, and I'll see you on the next one. Bye!